Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay maaari bang pakiclick ang subscribe button at huwag rin kalilimutang pakilike. Malaking tulong ito sa akin para makausad at makakomply sa YouTube channel monetization policies. Malaking tulong ito para makabigay tayo sa lahat ng nangangailangan. Sisimulan ko ang kwento pagkatapos nitong intro. Hindi ko mapigilan ang madurog ang puso sa isang kalagayang hindi naman dapat kinasasadlakan ng isang kabataang nagsisimula pa lamang. Ilang libong beses kong pinag-isipan bago isulat ang true story na ito. Hindi ako mapakali mula nang malaman ko ang kalagayan nilang mag-ina, maging ng kanilang padre de pamilya. Sa kabila ng maraming what if, ay humahanga ako sa mag-ina. Lalo na sa anak nila. Alam niyo kung bakit? Hindi ko alam kung bakit ng mga araw na iyon ay naisipan kong sadyain sila at kumustahin. Na ang tagal ko pinaplano pero hindi magawa dahil sa dami ng gawain ko. Nang huli kasi kaming magkita ay noong na-confine ng kanilang padre de pamilya sa hospital dahil sa estado ng kalusugan nito. Diabetic, at may mga sistema na niya ang humina na. Una kong pinuntahan yung bahay kung saan ko sila huling iniwan, kung saan ko sila huling nakita, huling nakausap at nakasama. Nalungkot ako dahil wala na sila doon at may iba nang nakatira. Akala ko masasayang ang lahat pero naglakas loob na lang akong magtanong sa lalaki na naroroon kung alam ba niya kung saan sila lumipat. Maayos naman na na-sketch sa akin kaya sinimulan ko ng maglakad at hanapin ito dahil nasa kabilang street lamang ito at ilang kanto ang pagitan. Sa hindi naasahan ay kaiba sa in-sketch niyang nakikita ko at sa inaakala ko. Bakit puro magagarang sasakyan ang nakikita ko? Pero sadyang malakas yata ako kay Lord. Sa susunod na bahay, may isang lalaking lumabas. Kung hindi ako nagkakamali, ay kilala ko na siya. Oo, siya na nga iyon, ang anak nila. Hindi ako maaaring magkamali. Kilala ko siya kahit nakatalikod ito mula ulo, batok, likod at hanggang katawan. Kahit mas lumaki ang bulas nito at tumaba pa. Malayo pa lamang ako ay tinawag ko na siya sa pangalan niya. Ang ngiti ko ay umabot sa tenga. Hindi ako nabigo dahil lumingon ito. Ibig sabihin, siya nga. Patakbo akong lumapit sa bakod at nagkusa nang buksan ang gate nila. At Diyos niyo, kusa na rin akong pumasok. Tinanong ko kaagad kung naririyan ba ang kanyang ina at ama. Naroon nga sila. Hello, friend. Pagkatapos mga ilang oras na daldal ko at interview na nga yata ang ginawa ko sa kanila. Ang dami ko kasing tanong. Dinaig ko pa si Jessica Soho at Boy Abunda sa pagkamausisa. Para pa sa iba ay pagkamarites, ika nga. Sanay na kami ng ganitong magpalitan ng kuro-kuro at kwento. Siyempre, dahil nagtatahi sila habang nag-uusap kami ay malamang ako ang mas maraming daldal. Tinanong ko na lahat ng pangmabilisan at pangmalakasan dahil alam ko matatagalan muli bago ito masundan. Oo, nagtatahi sila ng mga oras na yon. Mananahi kasi siya noon sa isang pabrika hanggang sa nagsapkon na lamang siya at kumukuha ng mga tahiin sa bahay nila at doon magtahi. Dahil nga naging limitado na ang kilos ng asawa niya. May saklay na ito at hindi na nga ito nakapagtatrabaho pa. Sa ayaw niya at sa gusto.
Pinaralisa siya ng sakit niya, diabetic at sumasailalim ng dialysis. 3 beses sa isang linggo nga daw ito kung gawin. Sa awa ni Lord ay ilang taon nagtuloy-tuloy ang ganoong routine sa buhay nila na itataguyod niya ng siya lamang at sa pananahi ang inaasahan na pagkakakitaan. Ang anak nila ay napatapos niya ng senior high school. Tinanong ko kung nagkolehiyo. May lungkot at panghihinayang sa boses niya. Pero diniretso niya akong nasaktan sa sagot niya. Hindi ko na kasi kaya. Sa dami ng gastusin at iba pa. Mga bagay na hindi na talaga kaya pa. Nasampal ako ng realidad at ganoon pa naman ay kahit pa paano napigil ko pa ang luha ko. Sabi ko, ayaw na lang ba ng bata magtrabaho kahit sa mga call center? Total, 18 taong gulang na siya. Gusto ng bata ang tanong. Ang tanong nga niya kung may alam daw ako. Sinagot ko agad siya. Sabi ko sa mga pinsan ko may TL o team leader na ang mga pinsan ko sa mga sikat na call center. Subalit, mga ilang minuto pa lamang ay sabi ng kanyang ina ay hindi pwede. Dahil nga siya ang nag-aasikaso sa papa nila sa bahay habang nagtatahi siya at nang makarami. Ay kasama pa naman siyang isang mananahi na kakilala niya at kakilala ko rin. Ang batang lalaki rin daw ang sumasama sa ama nito kapag nagpupunta sa ospital upang magdialysis. Iyan ang mga dahilan kung bakit ang bata ay nakatali ngayon sa responsibilidad na maaga pa para sa kanya. Sabi ko pa sa masayang klinik ko ay kapag nagkaroon siya ng trabaho ay magagawa ng paraan na makahanap ng ibang tao na sasama sa ama nila upang bayaran na magpunta sa ospital. Kaya na nilang magbayad kung sakasakali. Higit ay baka mas may swerte sa labas para sa kanya. Kapag nagkataon ay dagdag ko pa nga sa pagpapadialysis. Malay mo, makabili ka pang sariling sasakyan ninyo para may hatid sundo ang ama mo sa pagdadialysis at mas makagiginhawa na sila. Dahil bata pa nga ay kahit may ID ay wala pa daw siya ni isa. Sabi ko, habang ganoon ang sitwasyon nila ay umpisahan na niyang lakarin ang mga ID niya. Para kapag biglang nagkaroon ng oportunidad ay kumpleto na siya agad ng requirements. Maging SSS o E1 form niya ay asikasuhin na rin niya. Gusto nila lahat ng magandang pagkakataon pero iisa lamang ang humahadlang sa kanila. Ang mag-aasikaso sa kanilang padre de pamilya. Gusto nila pero walang kikilos para sa ama ng tahanan nila. Ano nga ba ang mas makabubuti? Sabi ko, lahat kasi tayo patanda. At sayang bawat pagkakataon sa labas kung di mo susubukan. Kung di ka kikilos, kung di ka magdidesisyon. Subalit ang desisyon nila ay tama dahil iyon ang para sa ikabubuti ng pinakamamahal nilang ama ng tahanan. Bihirang katulad nila, bihira ang ina na patuloy na magsusumikap at magsakripisyo para sa asawang lalaki na tambay na. Diba halos lahat ng napapanood ko sa balita at tulfo ay ang babae iniiwan si lalaki kasi paralisado na at wala nang kakayahang kumita at magbigay ng pera. Kundi puro gastos na at wala nang mapala kay mister. Deserve rin naman ng padre de pamilya nila ang sukli ng mag-ina niya. Nung kalakasan pa niya ay nag-family driver siya, nag-taxi driver rin.
Ang pagtataksi ang mas nagtagal niyang trabaho. Araw at gabi siya akong kumayod. Alam kong ibigay niya ang lahat para matugunan ang pamilya. Nagkaroon rin siya noon ng tindahan, nagpapautang ng cash at mga items. Alam ko ito kasi isa ako sa naging suki nila. Mabilis ko silang malapitan. Never akong nagdalawang salita sa kanila. Alam kong ganoon rin siya sa iba. Birthday at weekend, madalas ay may inuman sila. With video okay pa. Alam ko rin kasi isa ako sa laging tumatakas sa inuman kapag pinipilit na nila akong tumagay kahit isa lang. No. Nasanay na silang tamang soft drinks lang ako at pulutan. Tapos juice kung minsan. Kapag mga lasing na sila at makukulit na at mapilit na tumagay ako, ang palusot ko ay iihilaang ako. Tapos, ayun na, sa pintuan sa likod bahay ay doon ako tumatakas. Di naman talaga ako iihi, palusot ko lamang iyon. Kinabukasan, sasabihan pa nila ako ng mga kainuman nila na si Nene ay umihilang, ay di na bumalik. Ayos talaga. Nene ang tawag nila sa akin dahil iyon ang kinalakihan nila na tawag sa akin ng aking ama o ng tatay ko. Kaya isang araw nagulat na lamang ako, natakbo ang anak nila at nahingi ng tulong sa mga laging tropa ng mama niya sa inuman at kantahan. Narinig kong tumanggi ang mga ito, katwiran nila ay pandemic at mahigpit ang bawat isa. Kapag nahawaan sila, ay mahihirapan sila. Dahil kapag nagkagayon, ay mahahawa maging buong pamilya nila. Nagsusulat ako noon sa loob ng aking kwarto. Nang marinig ko ang mga pagtanggi nila, ay agad akong sumilip sa bintana ng aking silid at nakisabat. Sabi ko ay ako na lamang ang sasama sa ospital at sa lahat ng pwede pang lakarin upang may kasama ang mag-asawa. Hindi ko na noon naisip pa kung magkaka-COVID ba ako sa pupuntahan namin. Ang sa akin lang ay ewan ko sa puso at isip ko ang parehong may gusto na tumulong. Sabi ko pa, wait magbabra lang ako. Ako kasi yung tipikal na babae na hindi nagsusuot ng bra kapag nasa loob lamang ng bahay. Nagmadali ako at emergency na nga eh. Hinimatay na nga ang tao. Ay, nagagawa ko pang magbra. Nakapambahay lamang ako noon, nakatsinelas at talagang walang pulbo o lipstick man lamang. Kinuha ko ang sling bag ko na nakasabit lagi kung saan ko inilalagay. Na kung saan ay laging naroon ang aking pitaka na may pera at mga ID. Tamang pang emergency, kumbaga. Nakarating kami sa bahay. Tumawag ng ambulansya at may iba pang kapitbahay na tumulong. Naalala ko pa nga, ay iba pala talaga ang bigat ng tao kapag bedridden na. 4 na kalalakihan ang nagbubuhat, ay hirap pa nga. Medyo matagal kaming nakausad hanggang sa makarating kami sa sasakyan. Alam ko ay sasakyan ng dating amo nila, ang L300 na mas mabilis na dumating kaysa sa tinawag naming ambulansya ng barangay. Kaya iyon na lang ang aming ginamit. Maraming pasyente noon sa ospital gawa ng COVID-19. Ayun, katulad ng iba, kailangan rin naming magpatingin ng temperature kung may lagnat ba kami o ano. Dahil automatic noon kapag may lagnat ka ay swab test ka agad ang katapat at positive pa nga kung mamalasin. Ayos naman ang temperature namin. Naasikaso kami ng tama sa Antipolo Annex Hospital. Nang maayos na lahat ay umuwi na ako at tamang text at tawag na lamang ang komunikasyon namin. Nalaman kong inilipat sa Amang Rodriguez ang pasyente dahil kailangan at mas kumpleto doon ang kakailanganin nila ay mag-undergo ng mga laboratories at iba pa. Kaya napag-alaman kong kailangan niya ng isang ospital na sana mas malapit sa lugar namin
upang doon siya makapag-regular ng dialysis. Hindi ako nagdalawang isip na lumakad-lakad kung saan-saan sa Antipolo upang lahat ng ospital na natanggap ng dialysis ay makausap ko kung may bakante pa. Halos lahat ay walang bakante. Init ng panahon, di ko ininda. Isa lang ang target ko, ang makahanap ng ospital para sa kanila bago ako pumasok ng trabaho sa susunod na mga araw. Sa dami ng ospital na pinuntahan ko at sa dami ng mahabang pila na pinagtiyagaan ko ay may isang ospital na napakiusapan ko. Sabi ko, iiwan ko ang numero ng asawa ng pasyente. Pakitawagan po kapag anumang araw ay magkabakante at nang mula Marikina ay makalipat sila roon. Suntok sa buwan ang lahat pero walang mawawala kung magbabaka sakali ako. Tanong pa nga ng doktor, bakit ikaw ang lumalakad? Malungkot ko siyang sinagot at napaiyak na ako. Sabi ko, Dok, kasi wala silang kamag-anak dito, kundi kami-kami lang na magkakapitbahay at kumari ko po siya. Kaya ako po ang nagboluntaryo na humanap kasi bata pa ang anak niya. Wala po kaming ibang aasahan. Papasok na rin po kasi ako ng trabaho sa susunod na araw. Nakita kong kinuha ng doktor ang isang logbook at binigay niya sa akin. Sabi niya, isulat mo diyan lahat ng impormasyon na kailangan mong sagutan. Ilagay mo ang numero mo at numero ng asawa niya para kahit sinong maunang sumagot sa inyo ay masabihan ko kagad kung may bakante na. Grabe, abot langit ang pasasalamat ko noon. Ang bilis ng tugon ni Lord. Sabi ko pa ay ang kumare ko na lamang po ang unahin niyong tawagan kung sakali. Sige na, umuwi ka na. Pagkasabi noon ng doktor ng ganoon, ay alam kong positive na ang lakad ko na iyon. Pero to cease to believe, ika nga, natuwa ako ng ilang araw lamang ay tinawagan na siya ng doktor at binigyan na schedule. Oo, tinawagan na yung kumare ko. Mula noon ay doon na sila nagpapadialysis. Ako naman pumapasok na sa Vigil House of St. Paul sa Taytay Rizal as caregiver. Pandemic, mas mahigpit ang lahat, kaya ilang taon rin ang dumaan. Akalain mo ay may 9 na taon na pala iyon. Alam mo, ang mas nakakahanga sa 9 na taon na ito ay may kanya-kanya na kaming laban sa buhay. Pero mas matindi ang laban pala na mas hinaharap nilang mag-ina. Saludo sa anak niyang mas pinipili na tulungan ang mama niya na mag-asikaso sa papa nila at habang nakakatulong rin siya sa pag-a-assist sa mama niya sa mga tahiin nito. Mag-marking at mag-ayos, mag-asikaso ng mga tawag ng mga delivery at pick-up ng mga items nila. Subcon lang ang tawag sa sistema nila. Nakita ko marami namang tahiin, kaso ang problema ay maliit o mababa lamang pala ang presyohan sa kanila. Ox na daw yun, kaysa wala. Kaysa mabakante sila, mas sayang ang araw. Doon nila kinukuha ang lahat ng gastusin, pangkain at iba pa. Alam ko noon ay nabanggit niya na nahingi siya ng tumutulong naman ang mga kapatid ng lalaki sa gastusin at bibigay ang mga ito kung humihingi siya. Hindi rin naman mayaman ang kamag-anak ng asawa niya. Kaya di niya lahat sa mga ito inaasa. Pero kapag nagbibigay silang kusang tulong, pinansyal, ay di na niya tinatanggihan. Tinatanggap niya at pinagpapasalamat. Ganoon pa man, ay mabigat pa rin talaga sa mahal na mga bilihin at pagpapagamot sa dialysis. Mabuti na lamang daw mula July 2024 ay libre na ang dialysis ng mister niya
at sagot na ng PhilHealth. Di tulad ng mga ilang taon na nakaraan, kaya malaking pasalamat niya talaga. Nawa, ang kwentong ito ay kapulutan ng aral ng mga kabataan na may mga magulang na nagpapaaral pa sa kanila. May mga kabataan kasing nagagawa pang maglayas at magrebelde sa magulang kapag napagsasabihan. Kung tutuusin ay para sa ikabubuti nila iyon. May mga kabataan ngang kahit maghugas ng plato, di pa kusang magawa. Paano na lamang kaya kung malagay sila sa ganitong sitwasyon na sila na ang mag-aalaga sa tatay at nanay nilang paralisa sa murang edad nila? Ano lamang kayang salita kaya ang mahihina at mahihita at mapapala ng mga ito sa kanila? Nawa ang mga asawang lalaki ay maging huwaran upang sa magkagayon ay maging mabuti rin ang sukli ng kanilang kabiyak. Bibihira kasi ang ganitong lalaki ang faithful at huwaran. Kung kaya't napakasarap naman talagang tupdin ang mga katagang magsasama sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan at hanggang sa kamatayan. Higit nawa ay makita natin ang kahalagahan ng pag-iwas sa mga bisyo, sa alak at iba pa. Dahil kung bata ka pa lamang ay sadlak ka na sa mga bisyong iyan, ay para kang nag-iimpok ng sakit habang ikaw ay tumatanda at ikaw rin ang mahihirapan. Ang mas masakit ay mas mahihirapan pa tayong nakikita mga mahal natin sa buhay na naghihirap dahil sa atin. Walang masama ang uminom, subalit ang paunti-unti lamang ay sapat na at wag naman sobra-sobra. Dahil lahat ng sobra ay sadyang namang nakasasama sa kalusugan natin. Kung hanggat maaari ay umiwas na lamang at magkaroon ng pag-ehersisyo kahit papaano. Kahit may trabaho, ay bigyan natin ng oras ang ating sarili na maglakad-lakad man lamang. Ang pinakamasakit ay ang maaalisan natin ng kalayaan ang ating mga anak sa pag-aalaga sa atin. Oo, deserve natin na alagaan nila, pero sana maisip natin na matanda na tayo at lahat tayo ay patanda. Paano naman ang mga kabataan na hindi na makapag-aaral pa at makapagtatrabaho dahil mas pinipili nilang unawain tayo dahil iyon lamang ang kakayahan natin? Paano naman ang mga kabataang tulad nito na mas pinipiling alagaan ang ama kaysa ang magtrabaho para sa sarili? Para sa sarili niya dahil bata pa siya at mas marami pang oportunidad ang naghihintay sa kanya. Diba mas nakatatakot na habang bata pa siya ay nawawalan na siya ng pagkakataon na paunlarin ang sarili. Tapos mamamatay tayo. Tapos siya na lamang ang mag-isang matitira at wala man lamang mararating. Iiwan natin siya ng wala salat sa edukasyon at eksperyensya na mas magagamit niya upang dumiskarte kapag tayong mga magulang niya ay mawala na. Hindi bagat mas nakakatakot na iwanan natin silang hindi kayang makipagsabayan sa mundo dahil ninanakaw natin sa kanila ang kalayaan na magdesisyon para sa sarili nila. Oo, magulang tayo at hindi porket tayo ang mas nakatatanda ay alam na natin ang mas makabubuti sa kanila. Hindi lahat ng bagay na kinatatakutan natin ay ang magiging hadlang upang pagkaitan sila na magdesisyon para sa sarili nila. Hayaan natin bilang magulang ay lumabas sila sa kahon na kung saan natin sila pilit na isinusuksok. Hayaan natin bilang magulang ay tanungin natin sila kung anong gusto nila, kung gusto
natin para sa kanila ay gusto rin ba nila? Kung masaya ba sila? Kung tanggap ba nila na ganito na lamang sila? Paano kung wala na tayo? Paano sila? Kung patay na tayo, saka pa lamang sila kikilos, saka pa lamang ba sila magsisimulang matuto? Hindi bagat mas masaya na ngayon pa lamang ay hayaan natin silang matuto at madapaman ay naririto pa tayo upang gabayan sila at tulungan silang muling makatayo. Hanggang alam natin kung paano laruin ang sistema ng mundo, kung saan sila mismo ang makatutuklas ng kahinaan at kung saan sila mas malakas, kung saan sila natatakot at kung saan ang hindi. At hayaan natin silang matutong magsabi ng no at yes. Dahil ang tiwala natin sa kanila ang kanilang magiging timbangan at ang bisig natin ang kanilang magiging lakas. Ang pagmamahal natin ang kanilang magiging pahinga kapag pagod na sila sa malupit na mundo. Dahil tayo man ay naranasan natin ang hirap na di natin ginusto, pero kinaya natin dahil kailangan. Kinaya natin dahil may mga taong mahal tayo na umaasa sa atin na lalaban tayo. Umaasa sa atin. Nakakayanin natin dahil kailangan nila tayo. Ganoon rin sila. Kaya habang mas maaga pa ay palayain natin sila sa hawla. Hayaan nating ikampay nila ang kanilang mga pakpak ng walang pag-aalinlangan dahil naririto tayo. Naririto pa tayo para sila'y gabayan at alalayan. Mas pinili kong itago ang pangalan nila upang wag naman husgahan ng iba. At kayo ba, anong maitutulong natin para sa kanila? Baka may kakilala kayo upang matulungan ang bata at ang ina niya. Dahil sa ngayon bilang single mom ng 2 kong anak na pinapaaral ng college at high school, ay limitado rin ang kakayahan ko. Gustuhin ko man, ay salat rin ako. Kaya mas gusto kong yumaman. Oo, gusto kong yumaman. Dahil kapag ganito, mahirap ka lang. Kahit gusto nating tumulong, ay wala tayong magawa. Kaya gusto kong yumaman para hindi maging limitado ang pagtulong, lalo na sa totoo at higit na nangangailangan. Kung kayo, anong gusto nyong maging titulo nitong kwento? Kung kayo ba, anong dapat gawin ng ina at ng anak? Baka mas may naiisip kayong ibang solusyon at karanasan na maipapayo pa sa kanila. Komento nyo lamang sa ibaba at hayaan nating mabasa nila. At higit, baka may financial na maitutulong ang higit kung may kakilala kayong bukas ang puso para magbigay pa. Sa mga kilala ko at sa kuya at ate sa Agila, nawa ay kahabagan natin sila. Sa lahat ng sektor ng lipunan, kahit ng NGOs, kumakatok ako sa inyong mga puso para sa mag-ina. Magtulungan tayo kahit mas makausad lamang sana ang bata na nag-iisa po siyang anak na lalaki. Nag-offer na ako sa bata na ako na ang sasagot sa mga gagastusin niya sa paglalakad, sa pagkuha niya ng barangay ID, TIN ID at maging ng E1 o SSS niya. Subalit mas nadurog ang aking puso at sasagot niya na ganito. Okay lang te, since kahit na makuha ko rin naman ang mga iyan, di pa ako makakapagtrabaho. Tulungan ko muna si Papa. May pag-aalala sa aking kalooban, subalit magkagayon pa man ay talagang napasaludo ako. Hanggang sa susunod na mga istorya ng buhay na atin pang pagsasaluhan dito. Ingat kayo mga karupoks at tulad na lagi kong sinasabi, stay positive. At hayaan nating makatulong tayo sa kapwa. Nawa kung magkataka yung ads
sa aking mga videos ay huwag niyo pong skip at malaking tulong ito. At kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking Facebook Reels, ay pakifollow nyo na rin po ang Plumarupok ng Masa Facebook at ang Instagram account ko po. Malaking tulong po ito lalo na po sa Reels ko. You can send star there. Tapos mag-watch and views sa mga videos ko doon ay may ads din po yun sa mga dulo. Nawa ay wag nyo rin pong skip at makatutulong po iyon para po magkaroon tayo ng earnings at maitulong pa sa mga taong katulad nito at katulad ng iba pa sa paligid natin. Marami pong nangangailangan ng ating mga tulong. Kaya marami pong salamat sa mga nag-subscribe, nagpo-follow at higit sa lahat sa mga nagsisend ng star at higit sa lahat sa mga subscriber natin sa ating Facebook na nagbabayad po sila monthly. At higit sa lahat, sa mga nananatili at hindi nag-unfollow, maraming pong salamat. Keep safe everyone and I love you.